tayo, Sir Benjo. Parang may nabasa ko kasi ako, dito po parang kamakalawa ko ho ito nabasa, na parang may panawagan daw ho ata kayo sa DBM, sa Department of Budget and Management. Hinggil po dito sa parang salary adjustment na rin ho, dito po sa ating mga teachers. Ano ho ba ito, Sir Benjo? Ay, opo, napakatagal na issue na po nito. Na itong, Sama naman ho tayo, Sir Benjo. Parang may nabasa ko kasi ako, dito po parang kamakalawa ko ho ito nabasa, na parang may panawagan daw ho ata kayo sa DBM, sa Department of Budget and Management. Hinggil po dito sa parang salary adjustment na rin ho, dito po sa ating mga teachers. Ano ho ba ito, Sir Benjo? ay, opo, napakatagal na issue na po nito, no? Itong usapin ng sahod, no? Nananawagan po kami doon sa aumento sa sahod ng ating mga guro, no? In fact, bukas po may pagdinig sa Senado, no, hinggil diyan, no. Pero siguro, Sir Gab, ganito 'yan, no. Ito kasi nga BBM ay nung pang nakaraang taon, kasi noong 2023 na po natapos yung SSL 5, no, ni President Duterte, no. So dapat itong 2024 at least meron din sanang adjustment, no, aumento, no, pagkamat maliit niya ito. Sabi ng BBM magkakaroon naman, no, ng 2 to 8%, no, na aumento. So napakaliit po niya, ano po, no, at naglaan na sila ng budget daw, no, di umano diyan, no. Tapos ang problema, no, nung nakaraan pang mga taon, 2022 pa, no, kapag nagtatanong kami sa BBM or even sa DepEd, no, ang sinasabi, pag-aaralan, no. At yun nga, no, pinag-aaralan na nga, no. So, medyo nagugulat naman, sobrang tagal naman itong pag-aaralan, no. Hanggang, eto nga po, no, last week, no, naglabas ng statement po ang DBM na sinasabi nila, baka matapos yung pag-aaral dito, no, within the second quarter. No? So, ibig sabihin, pinag-aaralan nga naman talaga in fairness, no? Pero sabi nga natin, ba't sobrang na magtagal din yung mag-aaral? So, ano pang kailangan yung pag-aralan pa dyan? Napakaliit na halaga na nga lang yan, ano? At nga ng amin, no? So, dalawa lang naman ang kailangan nating tignan, ano? Ang kailangan natin isaalang-alang kung gusto natin pasweldohin ang ating mga manggagawa o ang ating mga empleyado, no, in our case, pati yung mga guro, no. Dalawa lang yan. Unang-una, yung binabayaran mo yung kanyang service o yung kanyang labor. So, binabayaran mo yung paggawa niya, no. Ano ba, gaano ba kahalaga itong kanyang ginagawa, no? Tutumpasan mo yon ng halaga. O tutumpasan mo yun ng monetary term, no. Tapos pangalawa, no, yung economic condition or situation, no, sapat ba yung pinapasahod mo, no, doon sa pangangailangan, no, ng isang manggagawa at ng kanyang pamilya, no. So doon papasok yun, no, yung kumbaga yung panlipunan, no, na kalagayan. So dalawang bagay na ito ay bakit hirap silang i-determina. No, and take note, hindi lamang po ito, no, Sir Angel, hindi lamang ito sa mga guro. No, ito ay para sa lahat ng mga civilian government employees kasi, well, aminin natin, iba naman po yung eskema, no, para sa military and uniform personnel. No, po. So ito yung isang bagay, no. Sabi nga namin sa DBM, humingi kami ng dialogue sa DBM, no, kasi nagkaroon naman kami ng dialogue, but that was October of 2023, no, kung saan nga sinabi nila na pinag-aaralan na, di ba? No, so, bakit sobrang kumbaga, hindi lang to isang semester. Diba? Kasi October, as early as 2022, no, sinasabi na po sa amin, ano po, nung DepEd, no, na kumbaga, studies on the way, no, para po dito, no, sa aumento. Kaya, sana naman, madaliin. Kasi hindi naman biro na, no, yung kalagayan. Nakita naman natin, no, sa privado. At umuusad, diba? Yung Senado nagpasa ng 100 pesos aumento, diba? Para sa mga privado. Last week, nagkaroon po, no, ng mahaba, no, at na dialogo, no, dun sa Kamara, no, at nakikita ho natin, ano, na umuusad. Pero dito po sa government employees, parang hindi, no. At kung meron man, no, this gonna be my last point, no. Kung meron man, no, na plano, napakaliit
napakaliit talaga, hindi siya substantial. Just imagine yung sinasabing bracket no ng DBM na 2 to 8%. Eh kahit pa 8% ang ibigay mo no, maliit pa rin yan pero yung 2 to 8% kasi na yan nagbabari, depende perhaps depende doon sa position ng mga empleyado kasi hindi naman pwedeng straight na 2% yan, maliit naman yan masyado hindi naman pwedeng 8%, baka naman hindi gumasya yung allocated budget ang sinasabi naman ng BBM, kahit nasulat namin ang sinasabi nila kasi sumulat din kami nung April o nung Marso sumagot sila nung April ang sinasabi naman nila dyan hahanapan ng appropriation for 2024. So one thing is certain there's gonna be an increase for the salaries of civilian employees for 2024 po. Okay, so yun. Maraming salamat po Sir Benjo, base sa kaisa nyo ho kami sa panawagan na mataasan din ho yung sahod ho ng ating mga teachers. Maraming salamat po Sir Benjo at mabuhay po kayo sa Teachers Dignity Coalition. Thank you po. Thank you, sir. Opo. Maraming salamat po Sir Gab at Sir Angel. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.